Mula pa sa dilim ng madaling araw, gising na si Mando. Hindi siya ginigising ng orasan kundi ng gutom na matagal nang nakasanayan ng katawan. Gutom na hindi tumitigil kahit sanay na siya sa kakarampot. Sa bahay napawid ang bubong at yero ang ilang bahagi. Sa sahig na kawayan na may siwang, naroon ang ingay ng hangin at ang tunog ng tiyan niyang sumasagot. Ang ina niya ay matagal nang lumisan. Ang ama na may hindi na umuwi sa bukid simula ng tamaan ng lagnat at tuluyang maubos. Sa murang edad, naging utusan siya sa bahay ng pinakamayaman sa baryo, si Don Silvestre. Sa baryong iyon na napapaligiran ng palayan at kakahuyan, iisa ang pinakamataas na bakod, iisa ang pinakamalaking bahay at iisa ang boses na may kakayahang magpagalaw ng tao na parang mga anino sa sahig. Sa bawat umaga may utos, sa bawat hapon may singil ang utos, sa bawat gabi may takot na sumusunod. "Hoy Mando!" sigaw ng katiwala sa bakuran si Paro na palaging nakataas ang baba at palaging may latigo sa kamay. "Dalhin mo tong troso sa likod, bilisan mo, may darating na bisita si Don." Troso. Sa loob ng ilang linggo, halos araw-araw siyang nagpapasan ng troso. Hindi lang dahil may itinatayo, kundi dahil may pinapakinabangan. May bagong daan na gustong ipagawa si Don Silvestre papunta sa paanan ng bundok. Daan na dadaan sa lupaing matagal nang iniiwasan ng mga matatanda. Daan na papasok sa gubat na may mga kwento. Gubat na pinangingilagan. Parang pinapagawa niya ang daan papunta sa sumpa. Bulong ng matandang karpintero minsan, ngunit agad ding tumahimik nang mapansing may nakarinig. Hindi nakikisali si Mando sa bulungan. Kapag utusan, susunod. Kapag sumagot, papaluin. Kapag nagtanong, tatawaging suwail. Iyon ang batas ng mahirap sa harap ng mayaman. At si Don Silvestre, sa panlabas, ay parang mabait. Maporma, malinis ang barong, palaging may ngiti sa bisita. Ngunit sa loob ng bakod, ibang mukha ang umiiral. Mukhang kinapapalooban ng lamig na hindi sinisikatan ng araw. Kinuha ni Mando ang lubid, itinali ang troso, isinalpak sa balikat ang bigat na tila bato. Nanginginig ang litid niya, nangingitim ang kuko sa kakahila at kakabuhat. Pinilit niyang huminga ng malalim habang dahan-dahang binubuhat ang troso palabas ng bodega. Pagdating sa likod, mas malayo pa ang ipapasan. Kailangan niyang dalhin ang troso sa gilid ng daang ginagawa sa may kakahuyan. Doon inaambak ang mga kahoy. Doon pinapahiran ng alkitran ang ilan para tumibay. Doon nagtatagpo ang pawis ng mga tao at ang katahimikan ng punong kahoy na pinutol. Sa huling oras ng hapon, tila kumukupas ang kulay ng paligid. Ang araw ay lumulubog na, pinapahaba ang anino ng mga puno. Bawat hakbang ni Mando ay may kasamang hibik ng katawan, ngunit hindi siya tumitigil. Utos iyon. Paglampas niya sa unang hanay ng kawayan, may kakaibang hangin na sumalubong. Hindi yon karaniwang hangin ng bundok. Hindi ito preskong may dalang amoy ng dahon. Ito'y hangin na parang may bigat, parang may dalang paninikip sa dibdib. Sa bawat paghinga, may halong amoy ng lupa. Hindi sariwang lupa, kundi lupa na matagal nang hindi naarawan. Napatigil siya. May narinig siyang tunog, mahina ngunit malinaw. Parang pagkaluskos sa damuhan, parang paa ng hayop na kumikiskis sa tuyo. "May tao ba dyan?" Sigaw niya, hindi dahil matapang siya, kundi dahil natutunan niyang mas nakakatakot ang hindi mo tinatanong. Walang sumagot. Pero may gumalaw sa pagitan ng mga punong kahoy. Nang masilayan niya ang anino, nanigas ang tuhod niya. Ang hugis ay hindi tao, hindi rin hayop na alam niya. May taas na parang kabayo ngunit may tindig na tila tao. At sa madilim na pagitan ng kawayan, kumislap ang dalawang mata. Hindi pulang mata ng aswang na kwento ng matatanda, kundi matang madilim na parang uling na nabasa sa ulan.
Humigpit ang hawak niya sa lubid ng troso. Nanginginig ang kamay niya, ngunit hindi niya binitawan. Pakiramdam niya ay kapag binitawan niya ang troso, binitawan din niya ang huling piraso ng lakas ng loob. Ang nilalang ay lumapit ng dahan-dahan. At sa paglapit, nakita ni Mando ang detalye. Balahibo sa braso at leeg. Balat na itim na parang binabad sa gabi. Buhok na mahaba at gusot. At sa likod ay tila may tikwas ng buto. Ngunit ang pinaka nakapagpatigil sa hininga niya ay ang tiyan nito. Bilog at mabigat, malinaw na buntis. Buntis na tikbalang. Sa mga kwento ng matatanda, ang tikbalang ay mapaglaro, mapanlinlang, at kung minsan, mapanakit. Kapag naligaw ka sa gubat, tikbalang ang nagsasayaw sa landas mo. Kapag ang kabayo mo'y biglang nagwala, tikbalang daw ang nakasakay sa hangin. Kapag ang tao'y hindi na nakauwi, tikbalang daw ang nagpaikot sa daan. Ngunit ngayon, narito ang tikbalang sa harap niya, buntis, hingal, at may mata na parang humihingi ng tulong. Mando, bigkas ng nilalang, parang alam ang pangalan niya. Nanginig ang tuhod niya lalo. Paano mo alam? Huwag kang sumigaw, sabi ng tikbalang, at ang tinig nito'y hindi sigaw ng halimaw, kundi boses na pagod na pagod. Hindi ako naparito para kainin ka. Naparito ako dahil wala akong ibang mapaglapitan. Tikbalang ka, sabi ni Mando, halos bulong. Ako si Daluyong, sagot nito, at buntis ako. Hinahabol kami, hinahabol ang anak ko. May tumusok na takot sa dibdib ni Mando. Sinong humahabol sa'yo? Napatitig si Daluyong sa direksyon ng daang ginagawa. Sa likod nito, parang may gumagalaw na hangin. Ang taong may maraming pera, sabi nito. Ang may-ari ng lupaing ipinapatayo ang daan. Si Don Silvestre. Biglang tumindi ang lamig ng hangin. Anong kinalaman ko dyan? Halos mapaiyak na tanong ni Mando. Utusan lang ako. Wala akong... May kinalaman ka. Putol ni Daluyong. Dahil ang utusan ang unang nakakarinig, unang nakakatuklas, unang nakakasaksi, at minsan, ang utusan ang unang nakapagpapasya kung ang kasamaan ay magtatagumpay o hindi. Napasulyap si Mando sa troso sa balikat niya. Biglang parang kasalanan ang bigat nito. Hindi ko kaya, sabi niya, halos pabulong. Kapag nalaman nilang papaluin nila ako, papalayasin, mamamatay ako sa gutom. Lumapit pa si Daluyong. Sa kabila ng anyong nakakatakot, may bahid ng pagmamakaawa sa kilos nito. Hindi ka mamamatay kung tutulong ka sa akin, ngunit maraming mamamatay kung hindi. Sa paligid, ang mga dahon ay tila tumigil sa paggalaw. Sa pagitan ng mga puno, may tunog na parang may nagmamasid. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Mando. At sa mismong tanong na iyon, naramdaman niyang may pinto siyang binuksan. Pintong hindi na niya maisasara. Dalhin mo sa akin ang asin na itinabi mo sa bulsa, sabi ni Daluyong. At ang maliit na piraso ng tela na ginagamit mong pamunas. At kung kaya mo mamayang gabi, bumalik ka rito, mag-isa. May ipapakita ako sa'yo. May dapat kang malaman. Asin? Ulit ni Mando. Bakit? Ang asin ay nagpapalinaw ng landas, sagot ng tikbalang. At ang tela ay para sa sugat. Sa kanya lamang napansin, sa likod ni Daluyong may sugat na parang hiwa, may patak ng dugo na kumikintab sa dapit hapon. Nang hindi niya alam kung bakit, dahan-dahan niyang ibinaba ang troso. Kinuha ang maliit na supot ng asin sa bulsa. Asin na pinag-iipon niya para sa kaning minsan lang niya matikman ng may lasa. Inabot niya sa tikbalang. Tinanggap ito ni Daluyong na parang napakahalaga. Kinuha rin ni Mando ang tela, iniabot. Si Daluyong ay yumuko at sa unang pagkakataon, nakita ni Mando ang luha sa mata nitong madilim. Salamat, sabi nito. Hindi lahat ng tao ay may pusong hindi nabibili.
Bago pa siya makasagot, biglang may malakas na sigaw sa malayo. "Mando!" sigaw ni Paro. "Nasaan ka na? Bakit ka nagtatagal dyan?" Parang tinamaan ng kidlat si Mando. Napalingon siya at sa sandaling iyon, nang ibinalik niya ang tingin kay Daluyong, wala na ito. Tanging amoy ng lupa at isang bakas ng paa sa putik ang naiwan. Kinuha niya ang lubid, itinaas muli ang troso sa balikat at tumakbo pabalik. Dala ang bigat, hindi lang ng kahoy kundi ng lihim. Pagdating niya sa bakuran, sinalubong siya ni Paro na may kunot ang noo. "Kung saan-saan ka pumupunta, huwag mo akong paglaruan, Mando. Hindi ka dito para magpahinga." Opo," sagot ni Mando, umiwas ng tingin. Sa bintana ng malaking bahay, may aninong nakasilip. Si Don Silvestre, nakatayo sa liwanag ng lampara, nakangiti na parang may alam. At sa gabing iyon, habang humihiga si Mando sa banig na manipis, narinig niya sa labas ang huni ng ibong hindi niya kilala. Parang may tumatawag. At sa loob ng dibdib niya, may sumasagot. Walang buwan, at ang mga bituin ay tila nagtatago sa ulap. Sa bakuran ng mayaman, tahimik ang lahat maliban sa mga aso na nakatali sa poste. Si Mando ay nagkunwaring natutulog, nakatalukbong ng lumang kumot. Ngunit ang tainga niya ay gising. Hinintay niyang lumalim ang hilik ni Paro sa kabilang silid ng mga utusan. Hinintay niyang tumigil ang yabag ng bantay sa gate. Nang dumating ang tamang sandali, dahan-dahan siyang bumangon. Hindi siya kumuha ng ilawan. Alam niyang mas mapapansin siya kapag may liwanag. Ang dala niya lamang ay isang maliit na bote ng tubig at isang pirasong tuyo na itinago niya mula sa kusina. Sa bawat hakbang palabas ng bakod, kumakabog ang dibdib niya. Kung mahuli siya, hindi lang palo ang aabutin niya. Maaaring kalad ka rin siya sa harap ni Don Silvestre, ipahiya at ipatapon sa daan. Ngunit ang mas mabigat kaysa takot ay ang sinabi ni Daluyong, maraming mamamatay kung hindi. Hindi niya alam kung sino ang mamamatay, pero naramdaman niyang totoo. Nakalusot siya sa maliit na siwang sa likod ng bodega. Siwang na siya mismo ang nakadiskubre noon pa kapag nagtatapon siya ng balat ng gulay. Tumakbo siya sa gilid ng palayan, palusot sa mga puno ng saging at sumunod sa daang bahagyang nabubuo. Sa bawat ilang hakbang, tumitigil siya para makinig. Ang mga kuliglig ay maingay, ngunit sa ilalim ng ingay na iyon, may katahimikang parang nagbabantang bumuka. Pagdating niya sa hanay ng kawayan, bumagal siya. Dito niya nakita si Daluyong kahapon. Dito rin niya naramdaman ang hangin na parang may bigat. "Mando?" Bulong niya, hindi alam kung kanino tumatawag. May gumalaw sa dilim. Mula sa pagitan ng mga puno, lumitaw si Daluyong. Mas mabagal ang kilos, mas halata ang pagod. Ngunit mas malinaw sa gabi ang mga mata nito. Hindi uling, kundi parang malalim na balon na may lumang alaala. "Bumalik ka," sabi nito. "Oo," sagot ni Mando, at napansin niyang nanginginig ang boses niya. Anong ipapakita mo?" Hindi sumagot si Daluyong agad. Lumingon muna ito sa paligid, parang sinisiguro na walang ibang nakikinig. Saka ito lumakad palalim sa gubat. "Sumunod ka," sabi nito. Humakbang si Mando, at sa unang pagkakataon sa buhay niya, pumasok siya sa bahaging hindi dinadaanan ng tao. Ang mga puno rito ay mas matanda, mas makapal ang ugat. May mga punso na parang maliit na burol, may mga bato na tila may marka ng paa. Habang lumalalim sila, mas lalong lumalamig ang hangin. Ang amoy ng lupa ay tumitindi at ang paligid ay tila nagiging mas tahimik kahit ang kuliglig ay parang humihina. Huminto si Daluyong sa tapat ng isang malaking puno ng balete. Ang balete ay napakalaki, halos hindi kayang yakapin ng 10 tao.
Ang mga ugat nito ay nakabaluktot na parang mga daliring humahawak sa lupa. Sa gitna ng ugat, may siwang. "Dito," sabi ni Daluyong. Nasaan?" tanong ni Mando. Tinapik ni Daluyong ang lupa sa tabi ng ugat. "Sa ilalim ng daang ipinatatayo ng amo mo, may nakabaon. Matagal nang nakabaon at gusto niyang hukayin." "Bakit?" tanong ni Mando at biglang napansin niyang nanunuyo ang lalamunan niya. Dahan-dahang umupo si Daluyong, parang hirap sa paghinga. Inilapat nito ang palad sa tiyan. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga bahay at bakod, dito ang daanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Dito ang hangganan. Kapag nirerespeto ang hangganan, payapa ang mundo. Kapag binubuwag ang hangganan, nagugulo ang lahat. "Anong nakabaon?" ulit ni Mando. "Isang selyo," sagot ni Daluyong. "Selyong nagkukulong sa gutom na hindi tao, gutom na hindi hayop, gutom na lumalaki kapag pinapakain ng kasakiman." Napapikit si Mando. "Hindi ko maintindihan." "Maiintindihan mo," sabi ni Daluyong. "Dahil ipapakita ko." Tumayo ito at sa kabila ng bigat ng tiyan, inangat nito ang kamay. Sa palad nito may tila pulbos na itim. Iwinisik nito sa lupa. Biglang kumislot ang hangin. Parang may kortinang nahawi sa harap ni Mando. Ang paligid ay nag-iba, hindi naglaho, kundi nagdagdag. May mga liwanag na dati wala, may mga aninong gumagalaw sa gilid ng paningin. Parang biglang nagkaroon ng dalawang mundo sa iisang lugar. Sa ilalim ng balete, sa siwang ng ugat, may kumikislap. Lumuhod si Mando, dahan-dahang sumilip, at nakita niya. Sa loob ng lupa may parang bato, bilog, ngunit hindi bato. Kumikislap ito na parang may sariling hininga. Sa paligid nito may mga lumang hibla ng kahoy at ugat na tila nakapulupot na parang tali. "Yan ang selyo," sabi ni Daluyong. Bakit? Bakit gustong hukayin ni Don?" tanong ni Mando, halos pabulong. Tumawa si Daluyong, ngunit ang tawa ay walang saya. Dahil narinig niya ang bulong ng kapangyarihan. May mga taong kapag nakarinig ng bulong, akala nila'y tawag iyon ng biyaya. Pero tawag iyon ng gutom. Biglang may tunog sa malayo. Mga yabag. Napatayo si Mando. May tao. Napasinghap si Daluyong. Narito na sila. "Sinong sila?" tanong ni Mando. Pero ang sagot ay dumating bago pa man magsalita ang tikbalang. Sa pagitan ng mga puno, may liwanag ng sulo. At kasama ng liwanag, may mga boses. "Dito," sabi ng boses ni Paro. Sabi ni Don, "Bantayan niyo ang paligid." May nararamdaman siyang kakaiba. Sumikip ang dibdib ni Mando. "Hinahanap nila ako." "Hindi lang ikaw," sabi ni Daluyong. "Hinahanap nila ang landas papunta sa selyo." "Anong gagawin natin?" tanong ni Mando, at ang salitang tayo ay biglang lumabas sa bibig niya na parang natural. "Tulungan mo akong makalayo," pakiusap ni Daluyong. "May mga tikbalang na lalaki na hindi na nakaligtas. Ako na lang ang natira sa lahi naming nagbabantay sa bahaging ito. Kapag nawala ako, walang tutulong sa anak ko." "Paano kita tutulungan?" tanong ni Mando nanginginig. "Kailangan kong makarating sa bukal ng bundok," sabi ni Daluyong. "Doon ako manganak, doon ligtas. Ngunit hindi ko kayang mag-isa. Mahina ako. Sugatan pa." Napatitig si Mando sa madilim na gubat sa direksyong hindi niya alam. Sa likod niya, papalapit ang mga tao. Sa harap niya, isang tikbalang nabuntis at sugatan. At sa gitna, siya. Isang utusan na walang pera, walang kapangyarihan, pero biglang may hawak na pagpipilian. "Tutulungan kita," sabi ni Mando. Sa sandaling iyon may sumabog na sigaw sa dilim.
nandito siya. Nakita sila. Si Paro ang unang lumitaw sa pagitan ng puno. May sulo sa isang kamay at latigo sa kabila. Sa likod niya, 2 lalaki na may itak. Nang makita ni Paro si Mando, nanlaki ang mata nito. "Aba, hayop! Anong ginagawa mo rito?" Nang makita nito si Daluyong, biglang napatras. Ngunit mabilis ding nagbago ang mukha niya. Hindi takot, kundi tuwang may halong kasakiman. Tikbalang, bulong niya at ang mga mata niya ay kumislap. "Buntis pa." "Wala kayong karapatang lumapit," sabi ni Mando, ngunit ang boses niya ay maliit sa harap ng sulo. "Wala kang karapatan magsalita," sigaw ni Paro. "Utusan ka lang. At ngayon, nahuli ka namin. Don will be pleased." Lumapit ang mga lalaki na may itak, ngunit biglang humuni ang hangin. Si Daluyong ay umungol at sa iglap, ang mga dahon sa paligid ay parang nagbago ang direksyon. Ang mga sulo ay biglang kumislap, parang malapit mamatay. Ang mga lalaki ay napatingin sa paligid na balisa. "Tatakbo," bulong ni Daluyong kay Mando. Sabay silang umatras, ngunit mabilis si Paro. Hinagis nito ang latigo. Tumama sa braso ni Mando. Napahiyaw si Mando sa sakit. Parang apoy ang tumagas sa balat niya, ngunit hindi siya tumigil. Hinawakan niya ang kamay ni Daluyong at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init sa palad ng tikbalang. Init na hindi halimaw kundi buhay. Tumakbo sila palayo sa balete, palalim sa gubat, habang sa likod nila sumisigaw si Paro ng utos at pagbabanta. At sa bawat yabag, naramdaman ni Mando na ang buhay niya, na dati paikot lang sa utos at gutom, ay biglang tumakbo sa ibang landas. Landas na hindi niya pinili noon, pero pinili niya ngayon. Tumakbo sila ng tumakbo. Sa gitna ng gubat, hindi pantay ang lupa. May mga ugat na nakalabas, may mga batong madulas, may mga dahong tuyong parang may nagtatago sa ilalim. Ilang beses muntik madapa si Mando, ngunit hinigpitan niya ang kapit kay Daluyong. Si Daluyong naman ay humihingal, at sa bawat hinga nito naririnig ni Mando ang bigat ng dinadala nitong bata. "Dito!" hingal ni Daluyong at itinuro ang isang maliit na bangin na may makitid na landas. Sumunod si Mando, ngunit sa sandaling iyon may biglang humarang na liwanag sa unahan, isa pang sulo. May mga tao pang nakaabang. Napatigil si Mando. "Paano nila?" "May naggabay sa kanila," sagot ni Daluyong, at sa tono nito'y may poot. "Hindi lang tao ang kasama ni Don Silvestre. May pinakain siyang anino." Bago pa makasagot si Mando, may kumalabog sa likod. Lumitaw ang isa pang grupo, 3, 4, 5. Sa gitna nila, may matangkad na lalaki na may baril, at sa gilid nito, isang payat na matandang babae na nakapulupot ang itim na panyo sa ulo. "Si Aling Ula," bulong ni Daluyong. "Albularyo?" tanong ni Mando. "Hindi," sagot ni Daluyong. "Mangkukulam." Nang makita ni Mando ang babae, tumayo ang balahibo niya, hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa tingin. Ang tingin nito'y parang humahaplos sa loob ng katawan, parang hinahanap ang laman ng kaluluwa. Lumapit ang matandang babae at ngumisi. "Ayan ka pala, Daluyong. Akala mo may liligtas mo pa ang dinadala mo?" Umungol si Daluyong, ngunit halatang nanghihina. "Hindi mo pag-aari ang anak ko. Pag-aari ni Don Silvestre ang lahat ng kayang bilhin," sagot ni Aling Ula. "At kapag hindi kayang bilhin, kayang kunin." Tumawa ang mga lalaki. Si Paro ay sumingit, may sugat sa muka dahil sa mga sanga. "Mando, lumapit ka rito. Kung hindi, ikaw ang unang papatayin." Napatigil si Mando. Baril, itak, marami sila. Siya ay iisa lang. Ngunit tumingin siya kay Daluyong. Buntis, sugatan, pagod. Kung iiwan niya ito, anong klaseng tao siya? At kung babalik siya sa bakod, anong klaseng buhay ang babalikan niya?
Buhay na utos lang ang batas? Hindi, sabi ni Mando. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang lumalakas ang boses niya. Hindi ako lalapit. Nanlaki ang mata ni Paro. Suwail ka pala. Hinila ni Aling Ula ang isang maliit na supot sa baywang. Iwinisik nito ang pulbo sa hangin. Biglang bumigat ang paligid. Parang may kamay na humawak sa leeg ni Mando. Nahirapan siyang huminga. Nanlamig ang braso niya. Nakita niyang ang mga dahon ay tila naging itim at ang mga anino ay parang humaba. Takot, bulong ni Aling Ula. Yan ang unang gapos. Napaluhod si Mando. Sa isip niya, bumalik ang lahat ng palo, lahat ng gutom, lahat ng panlalait. Bumalik ang boses ni Don Silvestre. Wala kang halaga. Bumalik ang tawa ni Paro. Utusan ka lang. Nanginginig siya at halos gusto niyang sumuko. Ngunit biglang may kamay na humawak sa ulo niya. Si Daluyong. Makinig ka, Mando, bulong nito, at ang boses niya ay parang hangin na may kasamang dasal. Ang takot ay parang gubat. Kapag pinikit mo ang mata mo, lalo kang maliligaw. Buksan mo. Pinilit ni Mando na dumilat. Sa harap niya si Aling Ula ay nakangisi. Sa paligid ang mga lalaki ay papalapit. Anong gagawin ko? Bulong ni Mando. Ang asin, sagot ni Daluyong. May asin ka pa ba? Naalala ni Mando. May natira siyang kaunti sa supot niya. Itinago niya sa bulsa nang umalis siya kanina. Dahan-dahan niyang kinuha habang nanginginig. Hinawakan niya ang asin at kahit hindi niya alam kung paano, ibinato niya ito sa lupa sa harap niya. Nang tumama ang asin sa lupa, parang may pumutok na liwanag. Hindi malaking liwanag, ngunit sapat para magbago ang hangin. Biglang lumuwag ang dibdib ni Mando. Ang bigat sa leeg ay nawala. Ang mga anino ay umatras na parang nasaktan. Napaatras si Aling Ula na pangiwi. Asin. Hindi ka pwedeng basta-basta sa lupa rito, bulong ni Daluyong. At sa unang pagkakataon, narinig ni Mando ang tikbalang na parang may lakas. Sumigaw si Paro. Sugod! Tumakbo ang mga lalaki na may itak. Si Mando ay napaatras, ngunit biglang may kumalabog sa lupa. Si Daluyong ay tumapak ng malakas, isang yapak na parang may lindol. Umuga ang lupa sa ilalim ng mga lalaki. Nadapa ang dalawa. Ang isa'y napasigaw. Ngunit marami sila. May isa na nakalapit kay Daluyong at sinubukang hiwain ito. Napasigaw si Daluyong at sa kirot napayuko. Sa pagyuko, tila bumigat ang tiyan nito. Namutla ang mukha nito at biglang kumawala ang isang tunog sa bibig. Tunog na parang paghikbi at ungol. Malapit na, bulong nito. Malapit na akong manganak. Nanlaki ang mata ni Mando. Dito? Ngayon? Hindi ko mapipigilan, sabi ni Daluyong, humihingal. Kailangan nating makalayo. Ngunit hindi na sila makalayo. Napalibutan na sila. Si Paro ay tumawa at itinaas ang latigo. Ayan, kapag nakuha namin yan, may gantimpala kami. Mando, ikaw, ipapako ka ni Don sa kahihiyan. Nang marinig ni Mando ang salitang ipapako, may gumalaw sa loob niya. Parang galit na matagal niyang kinikimkim. Galit sa gutom, galit sa palo, galit sa pagiging utusan. Kumuha siya ng isang batong malaki sa lupa at binato kay Paro. Tumama sa balikat ni Paro. Napasigaw ito. Hayop ka! Bumulusok si Paro kay Mando. Latigo ang tangan. Ngunit bago ito makalapit, biglang may sumulpot na aninong parang kabayo, mabilis at malakas. Isang tikbalang na lalaki. Ngunit hindi ito tulad ni Daluyong na pagod. Ito'y matipuno, ang matay nag-aapoy at ang balahibo ay parang itim na usok. Bantay! Bulong ni Daluyong, halos maiyak. Ang tikbalang na lalaki ay umungol at sinipa ang isang lalaki. Tumilapon ito sa puno. Ang isa'y hinablot at inihagis.
Sa ilang iglap, nagkagulo ang mga tao. Napatitig si Mando. May kakampi tayo? Hindi lahat ng tikbalang ay naubos, hingal ni Daluyong. May ilan pang nagtatago at narinig nila ang tawag ko. Sumigaw si Aling Ula, galit na galit. Patayin sila, huwag niyong hayaang makatakas. Ngunit sa gulo, may pagkakataon. Hinila ni Mando si Daluyong palayo habang ang tikbalang na lalaki ay humaharang. Tumakbo sila sa makitid na landas pababa sa bangin. Nadulas si Mando, ngunit kumapit siya sa ugat ng puno. Si Daluyong ay muntik madapa at napasigaw sa sakit, ngunit pinilit nilang bumangon. Sa likod nila, naririnig ang sigaw ni Paro at ang mura ni Aling Ula. Naririnig din ang ungol ng tikbalang na lalaki na nakikipaglaban. Hindi ko alam kung saan tayo, sabi ni Mando, hingal na hingal. Sa ilalim ng lumang daan, sagot ni Daluyong. Malapit na ang bukal, lakasan mo. At sa bawat hakbang, kahit pagod na pagod si Mando, naramdaman niyang may bagay siyang ipinaglalaban na mas malaki kaysa sarili niya. Hindi pera, hindi utos, kundi buhay. Nang marating nila ang bukal, halos hindi na makalakad si Mando. Ang bukal ay nasa isang maliit na lambak na napapalibutan ng bato at lumot. Ang tubig ay malinaw, at sa ilalim nito ay may kumikislap na parang munting ilaw. Sa paligid, may mga halaman na hindi niya alam ang pangalan. Mga dahon na parang may bahid ng pilak, mga bulaklak na nagbubukas kahit gabi. Humiga si Daluyong sa tabi ng bukal, nanginginig. Hawak nito ang tiyan, at sa bawat paghinga, parang may kasamang dagundong ang katawan. Dito, sabi nito, halos pabulong. Dito ako ligtas. Luhang-luha si Mando. Paano kita tutulungan? Wala akong alam sa panganganak. Huwag kang matakot, sagot ni Daluyong. Ang takot ay pagkain nila. Sino sila? Gusto niyang itanong pero wala ng oras. Sa paligid, narinig niya ang yabag ng papalapit na tao. Narito sila, bulong niya. Umangat ang ulo ni Daluyong. Sa mata nito, may biglang liwanag. Liwanag na hindi sa takot, kundi sa tapang. Makinig ka, Mando, sabi nito. Kung may mangyari sa akin, huwag mong iiwan ang anak ko. Hindi ko iiwan, sagot ni Mando, kahit hindi niya alam kung paano niya gagawin iyon. Sumakit ang dibdib ni Mando. Utusan lang siya. Walang pera, walang bahay na maaasahan. Paano niya itatago ang anak ng tikbalang sa mundo ng tao? Paano niya ipaglalaban ito sa mayaman? Ngunit bago pa siya mapuno ng tanong, narinig niya ang boses ni Don Silvestre. Hindi sigaw, hindi mura, kundi boses na malamig at tiyak. Diyan pala ang bukal. Lumabas si Don Silvestre sa pagitan ng mga puno. May dalang sulo at baril. Sa likod niya, si Paro na may benda sa balikat at mga lalaki na may itak. Naroon din si Aling Ula, nakangiti na parang nanalo na. Nang makita ni Don si Daluyong, bahagya siyang ngumiti. Maganda, mas mapapadali ang pagkuha. Umungol si Daluyong. Wala kang karapatang. Karapatan? Ulit ni Don Silvestre. Ang karapatan ay gawa ng pera, at ang pera ko'y mas matanda pa sa mga punong ito. Tumingin siya kay Mando at ang tingin ay parang kutsilyo. Ikaw naman, utusan kita, pinakain kita, binihisan kita, tapos lalaban ka sa akin? Pinakain? Naalala ni Mando ang tira-tirang kanin. Binihisan? Naalala niya ang lumang damit na pinasa-pasa ng ibang utusan. Hindi mo ako pag-aari, sabi ni Mando at nagulat siya sa lakas ng sariling boses. Ngumisi si Don Silvestre. Hindi ka mahalaga, ngunit mapapakinabangan ka, Aling Ula. Lumapit si Aling Ula, humawak sa lupa at bumulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Mando. Biglang gumapang ang lamig sa paligid. Ang tubig sa bukal ay tila nagdilim. Nanginig si Mando.
Parang may kamay na humihila sa paa niya. Gusto siyang pabagsakin. Gaposin siya, utos ni Don. Lumapit ang dalawang lalaki kay Mando. Sinubukan niyang umatras, ngunit nanigas ang binti niya sa bigat ng mahika. Sa tabi niya, si Daluyong ay sumigaw. Sigaw na hindi niya inaasahan mula sa tikbalang. At sa sigaw na iyon, parang may sumagot ang bundok. Mula sa itaas ng bato, lumitaw ang tikbalang na lalaking tumulong kanina kasama ang dalawa pang tikbalang na mas maliit. Nakatayo sila, ang matay nagliliyab. Hindi kayo makakapasok sa bukal. Ungol ng tikbalang na lalaki. Tumawa si Don Silvestre. Ayan na pala kayo. Akala ko ubos na ang lahi ninyo. Mabuti, mas marami akong makukuha. Nagkislapan ang mga itak. Umugong ang hangin. Nagsimula ang laban. Sa gitna ng gulo, sinubukan ni Mando na makawala sa bigat. Gumapang siya sa lupa. Hinila ang asin na natira sa bulsa. Kaunti na lang, halos pulbos. Iwinisik niya sa kamay niya at kahit hindi niya alam kung tama, inilapat niya ito sa noo niya. Biglang parang lumuwag ang paligid. Naramdaman niyang bumabalik ang lakas sa binti niya, kahit kaunti. Tumayo siya at sa unang pagkakataon tumakbo siya papunta kay Daluyong. Nang marating niya ito, nakita niyang namumutla na ito. Nanginginig, humihingal. At sa ilalim, may tubig na humahalo sa dugo. Mando! Bulong nito. Malapit na. Anong gagawin ko? Tanong niya, luha ang tumatagas. Ilapit mo ang palad mo sa bukal, sabi ni Daluyong. Humingi ka ng tulong, hindi sa akin, sa bundok. Paano ako hihingi? Tanong ni Mando. Sa puso, sagot ni Daluyong. Lumuhod si Mando sa tabi ng bukal. Inilubog niya ang palad sa tubig. Malamig, ngunit hindi nakakapaso. Parang may dumadaloy na lakas. Sa gitna ng sigawan at suntukan, pumikit si Mando at bumulong. Kung may nakikinig, kung may bantay sa lugar na to, tulungan mo kami. Hindi ko alam ang tama, pero ayokong may mamatay dahil sa kasakiman. Nang buksan niya ang mata, nagbago ang tubig. Kumikislap ito at ang kislap ay umakyat sa hangin na parang usok na puti. Pumalibot ang liwanag sa katawan ni Daluyong at sa isang iglap, humupa ang panginginig nito. Sumigaw si Aling Ula. Huwag! Huwag niyong hayaang kumonekta siya sa bukal. Pero huli na. Sa pagliwanag ng bukal, ang mga anino ni Aling Ula ay parang nasunog. Napaatras siya, napasigaw sa sakit. Ang mahika niya ay nabasag na parang baso. Si Don Silvestre ay nagmura at itinaas ang baril, itinutok kay Daluyong. Kung hindi ko makukuha, walang makakakuha. Tumalon si Mando sa harap ni Daluyong. Pumutok ang baril. Narinig ni Mando ang tunog. Malakas, parang kulog. Narinig din niya ang sariling hininga na naputol. Ngunit sa halip na sakit, may naramdaman siyang init sa dibdib. Init na parang yakap. Nang tumingin siya, nakita niya. Ang bala ay tumama sa isang tila alon ng liwanag mula sa bukal. Hindi siya nasaktan. Parang may pader na hindi nakikita, nakaharang sa kanila. Nanlaki ang mata ni Don Silvestre. Ano ito? At sa sandaling iyon, sa gitna ng liwanag, sumigaw si Daluyong. Sigaw ng panganganak. Humawak si Mando sa kamay nito. Kaya mo yan, nandito ako. Sa ilalim ng liwanag ng bukal, sa gitna ng gubat, isinilang ang bata. Hindi ito mukhang halimaw. Maliit, nanginginig at may balahibo lamang na manipis sa braso. Ngunit sa mata nito, may liwanag na parang bituin. At sa unang iyak nito, parang umalingaw-ngaw ang bundok. Napatigil ang lahat. Ang mga tikbalang, ang mga tao, pati ang hangin. Si Don Silvestre ay napaurong. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mando ang takot sa mukha ng mayaman. Anong ginawa mo? Tanong ni Don.
Ngunit ang tanong ay hindi kay Mando, kundi sa sarili niyang kasakiman. Si Daluyong ay huminga ng malalim at sa mata nito may luha ng ginhawa. "Anak ko," bulong nito. Ngunit biglang namutla ang muka niya. Humina ang paghinga. "Mando," bulong nito. "Makinig, pagod na ako. Ngunit ang laban, hindi pa tapos." "Hindi ka pwedeng mawala," sabi ni Mando, nanginginig. Ngumiti si Daluyong, mahina ngunit totoo. Ang mga bantay, ipinapasa ang tungkulin. At sa huling hinga nito, hinawakan nito ang palad ni Mando at ang noo ng sanggol. "Pangako," bulong ni Daluyong. "Ingatan mo siya at huwag mong hayaang mabuksan ang selyo." Sa sandaling iyon, humupa ang liwanag. At si Daluyong, ang buntis na itim na tikbalang, ay pumikit. Hindi na gumalaw. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Mando ang sariling iyak. Hindi niya alam kung paano umiyak ng malakas dahil matagal na siyang natutong lunukin ng luha. Ngunit ngayon, hindi niya kayang pigilan. Niyakap niya ang sanggol at sa tabi niya, ang katawan ni Daluyong ay malamig na. Sa paligid, ang mga tikbalang ay umungol, hindi galit kundi dalamhati. Ang tikbalang na lalaking tumulong sa kanila ay lumuhod, inilapat ang noo sa lupa. Ngunit si Don Silvestre, sa kabila ng lahat ay ngumiti. Parang wala siyang nakitang buhay na nawala. Parang ang nakita niya ay pagkakataon. May bata, bulong niya. May anak, iyan ang susi. Si Aling Ula, bagamat nang hihina, ay ngumisi rin. Oo, ang anak na yan ang pwedeng magbukas ng selyo. Ang dugo niya. Nanlaki ang mata ni Mando. "Anong ibig niyong sabihin?" Lumapit si Don Silvestre, dahan-dahan, parang ahas na alam ang oras ng pag-atake. "Mando," sabi niya, at ang boses ay biglang malambing. "Ibigay mo sa akin ang bata. Bibigyan kita ng pera. Bibigyan kita ng bahay. Hindi mo na kailangang magpasang troso." Napangiwi si Mando. "Hindi." "Isipin mo," pilit ni Don. "Buong buhay mo gutom ka. Buong buhay mo utusan ka. Ngayon, may pagkakataon kang umangat. Isang bata lang kapalit." "Hindi siya bagay," sagot ni Mando, at mas hinigpitan niya ang yakap sa sanggol. Uminit ang mata ni Don Silvestre. "Kung ayaw mo sa pakiusap, may iba akong paraan." Itinaas niya ang baril. Bago siya makaputok, lumundag ang tikbalang na lalaki at sinipa ang braso ni Don. Tumilapon ang baril sa lupa. Nagkagulo muli. Ang mga tao ni Don ay umatras, nagtaas ng itak, sumugod. Sa gitna ng gulo, sumigaw ang tikbalang na lalaki kay Mando. "Umalis ka, dalhin mo ang bata, kami ang haharang." Napatigil si Mando. "Paano kayo?" "Hindi mahalaga," sigaw ng tikbalang. "Takbo." Dinala ni Mando ang sanggol sa dibdib niya, binalot sa tela na dala niya. Tumakbo siya palayo sa bukal, palusot sa mga bato, habang sa likod niya, naririnig ang sigaw, ungol, at putok ng baril na nakuha muli ni Don Silvestre. Hindi niya alam kung ilang oras siyang tumakbo. Ang alam niya, nang humina ang tunog sa likod, napadapa siya sa damuhan, hingal na hingal. Sa dibdib niya, gumagalaw ang sanggol, umiiyak ngunit mahina. Napatingin si Mando sa mukha nito. Sa liwanag ng bituin, nakita niya ang mata nitong parang may munting apoy. "Wala akong alam sa pag-aalaga," bulong ni Mando. "Pero hindi kita iiwan." Sa malayo, narinig niya ang sigaw ni Paro. "Hanapin niyo, huwag niyong hayaang makatakas ang bata." Napatayo si Mando. Kailangan niyang magtago. Ngunit saan? Hindi siya pwedeng umuwi sa kubo niya dahil alam ng lahat kung saan siya nakatira. Hindi siya pwedeng bumalik sa bakod dahil doon siya papatayin. Kailangan niya ng lugar na hindi nila iisipin.
Naalala niya ang isang lumang kubo sa gilid ng palayan. Kubo ng matandang si Caselo, isang dating magsasaka na naninirahan na lang mag-isa. Si Caselo ay lagi tinatawanan ng mga tao dahil nabaliw raw, dahil palagi raw nitong kinakausap ang hangin. Ngunit naalala ni Mando, si Caselo, ang isa sa iilang matatanda na nagbabala tungkol sa daang ginagawa ni Don. Si Caselo ang nagsabing, "Huwag niyong galawin ang hangganan." Tumakbo si Mando papunta roon. Pagdating niya sa kubo, kumatok siya ng mahina. "Caselo, ako to, si Mando." Walang sumagot agad. Sa loob, may tunog ng pagkaluskos. Saka bumukas ang pinto at lumitaw ang matanda. Maputi ang buhok, payat, ngunit ang mata'y matalas. "Bakit ka nandito sa gabi?" tanong ni Caselo, at nang makita niya ang sanggol, biglang nanlaki ang mata niya. "Diyos ko, dumating na pala." "Caselo, tulungan mo ako," pakiusap ni Mando. "Hinahabol nila kami. Si Don Silvestre, may tikbalang, namatay, at ito ang anak." Hindi na pinatapos ni Caselo. Hinila niya si Mando papasok at isinara ang pinto. "Tahimik, huwag kang maingay, ang gubat ay may tenga." Sa loob, amoy ng tuyong damo at lumang kahoy. May mga nakasabit na dahon ng laurel, may asin sa sulok, may lumang krus na kahoy. "Alam mo ba kung anong dala mo?" tanong ni Caselo habang tinitingnan ang sanggol. "Anak ng tikbalang," sagot ni Mando. "Anak ng bantay," sagot ni Caselo. "At ikaw, Mando, naging tagapasan mo." "Hindi ko ginusto," sabi ni Mando, nanginginig. "Walang ginusto ang hangin," sagot ni Caselo. "Pero kapag dumaan ito sa'yo, kailangan mong pumili kung sisipol ka o tatahimik." Sa labas, narinig nila ang mga yabag ng tao. Huminto ang hininga ni Mando. Nandito na sila. Lumapit si Caselo sa maliit na bintana at sumilip. "Oh, at hindi lang tao, may anino." Nang marinig ni Mando ang salitang anino, naalala niya ang sinabi ni Daluyong. Pinakain ni Don ang anino. "Anong gagawin natin?" tanong ni Mando. Ngumiti si Caselo, ngunit ang ngiti ay hindi masaya. "Gagawin natin ang matagal nang dapat gawin. Ibabalik natin ang hangganan sa lugar nito." "Paano?" tanong ni Mando. "Kailangan nating puntahan ang selyo," sagot ni Caselo. "Bago nila mahukay, bago nila magamit ang dugo ng bata." Nang marinig ni Mando yun, nanlamig siya. "Gagamitin nila siya para buksan?" "Oo," sagot ni Caselo. "At kapag nabuksan, ang gutom na matagal nang nakakulong ay lalabas. Hindi lang baryo ang kakainin nito, lahat ng dadanaan ng kasakiman." Sa labas, may kumatok ng malakas. "Caselo!" sigaw ni Paro. "Buksan mo! Nandito ba si Mando?" Napatigil si Caselo. Tumingin siya kay Mando. "Makinig ka. Kapag binuksan ko, magkunwari kang wala. Huwag kang gagalaw. Pero kung hindi mo susundin, dito tayo mamamatay," putol ni Caselo. Dahan-dahang binuksan ni Caselo ang pinto. Sa labas, si Paro at dalawang lalaki, hawak nila ang sulo, ang matay nagliliyab sa galit. "Nasaan si Mando?" tanong ni Paro, walang galang. "Wala dito," sagot ni Caselo kalmado. "Sinungaling ka," singhal ni Paro. "Amoy ko ang takot niya, at may amoy pa. Amoy ng gubat." Lumapit si Paro, sinubukang sumilip sa loob, ngunit biglang umihip ang hangin at ang sulo nila'y namatay. Napatigil sila. Sa dilim, narinig nila ang boses ni Caselo, malamig at matatag. "Umalis kayo. Hindi kayo dapat nandito." "Babalik kami," banta ni Paro, ngunit halata ang kaba. "At kapag hindi mo ibinigay, ikaw ang susunod." Umalis sila, ngunit alam ni Mando, babalik sila at mas marami. Pagkasara ng pinto, napaupo si Mando, hingal na hingal. "Caselo, anong gagawin natin ngayon?" "Ngayon,
sagot ng matanda. Lalakad tayo sa landas na hindi nilalakaran ng duwag at tatapusin natin ang kasakiman. Bago magbukang liwayway, umalis sila. Dala ni Mando ang sanggol na binalot sa tela. Dala ni Caselo ang maliit na supot ng asin, isang lumang piraso ng kahoy na may ukit at isang bote ng langis. Hindi sila nagdala ng sulo. Ang liwanag ng umaga ang gagabay. Tahimik ang baryo. Sa malayo, tanaw ang malaking bahay ni Don Silvestre, parang higanting nakahiga, naghihintay gumising para manlamon. Habang papunta sila sa gubat, naramdaman ni Mando ang bigat ng bawat hakbang. Hindi lang pagod, kundi takot sa mangyayari. Ngunit may kasama ring kakaibang lakas. Lakas na galing sa pangakong binitiwan niya kay Daluyong. Pagdating nila sa Balete, naroon ang daang ginagawa. Mas malawak na, mas maraming troso, mas maraming bakas ng paa. May bagong hukay sa gilid. Diyan sila nagsisimula, bulong ni Caselo. Bilis. Lumapit sila sa ugat ng Balete, sa lugar kung saan nakita ni Mando ang selyo noon. Ngunit ngayon, may mga bakas ng paghuhukay. Halatang may mga taong nagtangka ng silipin. Kailangan nating ayusin, sabi ni Caselo. Kailangan nating palakasin ang tali. Paano? Tanong ni Mando. Ang dugo ng bantay ang susi, sagot ni Caselo. Pero hindi para buksan, para isara. Napatitig si Mando sa sanggol. Anong ibig mong sabihin? Hindi natin sasaktan, mabilis na sabi ni Caselo na parang nabasa ang takot ni Mando. Isang patak lang. Isang patak na ibibigay, hindi kukunin. Nang marinig ni Mando iyon, bahagya siyang huminga. Ngunit sa sandaling iyon, narinig nila ang sigaw mula sa likod. Diyan sila. Lumabas si Don Silvestre kasama ang mga tauhan. Mas marami ngayon, may baril, may itak. Naroon si Paro at si Aling Ula na tila mas malakas na ulit, ang matay mas madilim. Hindi ka matututo, Mando, sigaw ni Don Silvestre. Ibigay mo ang bata. Humakbang si Mando pa atras, pinoprotektahan ng sanggol. Si Caselo ay tumayo sa harap niya, hawak ang asin. Don Silvestre, sabi ni Caselo, hindi lahat nabibili. Tumawa si Don. Matanda ka na, Caselo. Hindi mo na naiintindihan ang mundo. Ang mundo ay para sa may pera. Nagkakamali ka, sagot ni Caselo. Ang mundo ay para sa may paggalang. Kumilos si Aling Ula. Nagwasiwas ito ng kamay at biglang umitim ang paligid sa gilid ng paningin ni Mando. Parang may usok na gumapang mula sa lupa. Anino? Bulong ni Caselo. Nandito na. Sa pagitan ng mga puno, may lumitaw na hugis. Parang tao ngunit gawa sa dilim. Walang muka, ngunit may bibig na tila bumubuka sa gutom. Nang lumapit ito, naramdaman ni Mando ang lamig na parang kamatayan. Yan ang pinakain ni Don, sabi ni Caselo. Yan ang kasakiman na binigyan ng katawan. Patayin niyo sila, sigaw ni Don Silvestre. Sumugod ang mga lalaki. Si Caselo ay nagwisik ng asin sa lupa, gumawa ng bilog. Mando, sa loob ka. Huwag kang lalabas. Tumalon si Mando sa loob ng bilog, yakap ang sanggol. Sa labas ng bilog, nagkagulo. Ang mga lalaki ay sumubok pumasok, ngunit tila napapaurong sila sa asin. Si Aling Ula ay sumigaw ng orasyon, at ang anino ay lumapit, sinubukang lampasan ang bilog. Ngunit nang tumama ito sa asin, umusok ang katawan nito. Umungol ito, parang nasusunog. Hindi sapat ang asin, bulong ni Caselo. Kailangan ng selyo. Lumuhod siya sa ugat ng balete, sinimulang hukayin ang lupa. Mando, ilapit mo ang bata. Hindi, sigaw ni Mando, takot na takot. Isang patak lang, pakiusap ni Caselo, habang sa likod niya, papalapit ang mga tao. Kapag hindi, lahat tayo mamamatay. Nanginginig si Mando. Tumingin siya sa sanggol. Sa mata nito may liwanag.
parang naiintindihan. Dahan-dahan niyang inilapit ang sanggol kay Caselo. Kinuha ni Caselo ang maliit na tinik mula sa halaman, mabilis at maingat. Isang tusok lang sa daliri ng sanggol. Isang patak ng dugo ang lumabas. Pulang-pula, ngunit sa liwanag, tila may kislap na parang bituin. Ipinahid ni Caselo ang patak sa selyo. Biglang kumislap ang lupa. Umugong ang hangin. Ang ugat ng balete ay tila gumalaw, parang humigpit. Ang selyo sa ilalim ay kumislap ng mas malakas. At ang liwanag nito'y umakyat sa hangin, bumalot sa lugar. Sumigaw si Aling Ula, "Huwag! Huwag niyong isara!" Ngunit huli na. Ang anino ay napasigaw na paatras, parang hinihigop ito ng lupa. Umusok ang katawan nito, unti-unting nawawala. Ang mga tao ni Don Silvestre ay natigilan, natakot, nagtakbuhan. Si Don Silvestre, sa kabila ng lahat, ay sumugod. Kinuha niya ang itak mula sa isang lalaki at tinakbo si Caselo. "Kung hindi ko makuha ang selyo, papatayin ko kayo." Bago siya makalapit, humarap si Mando. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, tumayo siya sa harap ng mayaman nang hindi nakayuko. "Hindi ka na makakakuha," sabi ni Mando. Ngumisi si Don, ngunit ang ngisi ay may halong pagkabaliw. "Utusan ka lang." Sumugod si Don, itakang taas. Sa isang iglap, sumigaw ang sanggol, iyakang parang sigaw ng bundok. Kasabay ng iyak, kumislap ang liwanag mula sa selyo at tumama kay Don Silvestre. Napatigil si Don, parang tinamaan ng bato sa dibdib. Bumagsak siya sa lupa. Hindi patay, ngunit nanlilisik ang mata, hindi makagalaw. Parang nakagapos sa sariling kasakiman. Lumapit si Caselo, hingal na hingal. "Hindi siya pinatay," sabi niya. Pinakita lang sa kanya ang bigat ng ginawa niya. Si Aling Ula ay sumigaw at tumakbo palayo, parang natatakot sa liwanag. Sa paligid, unti-unting humupa ang hangin. Ang gubat ay tila bumalik sa normal. Ang mga punong kahoy ay huminga ulit. Ang mga ibon ay muling humuni. Naupo si Mando, yakap ang sanggol, luha ang tumutulo. "Tapos na ba?" tanong niya, halos hindi marinig. Umiling si Caselo. Tapos na ang laban para sa selyo, pero magsisimula ang bagong laban, buhay. Tumingin siya kay Mando. "Kailangan mong umalis sa baryo. Hindi lahat ng tao magiging matapang. May mga taong susubok pa rin kunin ang bata kapag nalaman." "Pupunta ako saan?" tanong ni Mando. "Sa lugar na may respeto," sagot ni Caselo. "At kung saan may mataong hindi madaling mabili." Niyakap ni Mando ang sanggol. "Anong pangalan niya?" Ngumiti si Caselo. "Ikaw ang magpapangalan. Ikaw ang naging tahanan niya sa oras na walang ibang tumanggap." Huminga ng malalim si Mando. "Liwanag," sabi niya. "Tatawagin kitang Liwanag." At sa pagbigkas niya ng pangalan, parang ngumiti ang sanggol at ang liwanag sa mata nito'y sumayaw. Lumipas ang mga araw. Hindi na bumalik si Mando sa bakod ni Don Silvestre. Hindi na siya muling nagpasa ng troso para sa kasakiman. Sa tulong ni Caselo, nakalabas sila ng baryo bago pa tuluyang gumising ang tsismis. Dumaan sila sa mga daang maliit, sa gilid ng bukid, sa mga tulay na kahoy. Sa bawat paglalakbay, dala ni Mando ang sanggol, si Liwanag, at dala rin niya ang panata. Hindi na siya utusan ng mayaman. Naging tagapangalaga siya ng isang buhay. May mga gabi na umiiyak si Liwanag at si Mando ay nagpupuyat. May mga araw na wala silang makain at si Mando ay nangunguha ng ugat at prutas sa gubat, natutong humingi ng tulong sa mga taong hindi nangaalipusta. May mga sandali na tinatanong niya ang sarili, "Bakit ako? Bakit sa akin ibinigay ang ganitong bigat?" Ngunit sa tuwing tititig siya sa mata ni Liwanag, naaalala niya si Daluyong, ang buntis na itim na tikbalang na humingi ng tulong, hindi para sa sarili lang,
kundi para sa hangganan ng mundo. At sa bawat pagtawa ni Liwanag, kahit munting tawa lang, naramdaman ni Mando na may liwanag na unti-unting sumisikat sa loob niya. Liwanag na matagal nang ninakaw ng gutom at palo. Sa baryo, si Don Silvestre ay hindi na muling nakapagtayo ng daan sa gubat. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong kung bakit biglang tumigil ang proyekto. May ilan na nagsabing may sumpa. May ilan na nagsabing may himala. May ilan na nagsabing may nagbantay. Si Caselo ay bumalik sa kanyang kubo at sa bawat gabi inilalagay niya ang asin sa sulok at binabantayan ng hangin. Alam niyang hindi natatapos ang kasakiman pero natututo itong umatras kapag may tumatayo. At si Mando, sa pag-alis niya, ay hindi dala ang pera, hindi dala ang ari-arian, kundi dala ang isang bagong pangalan sa sarili niya. Hindi na utos, kundi panata. Sa mundong puno ng bakod, natutunan niyang may mga bagay na hindi dapat ikulong. Sa mundong maraming bumibili, natutunan niyang may pusong hindi pwedeng tawaran. At sa gubat na matagal ng pinangingilagan, natutunan niyang ang tunay na tapang ay hindi ang lakas ng braso, kundi ang tibay ng pagdedesisyon. Isang mahirap na magtrotrosong utusan na minsang sumunod lang sa utos. Ngayon, siya ang gumagawa ng landas. Landas na hindi papunta sa selyo ng kasakiman, kundi papunta sa buhay na may dangal. At sa bawat hakbang niya, sa bawat karga niya kay Liwanag, may bulong ang hangin na parang dasal. Kapag ang mahirap ay tumayo, nanginginig ang kasakiman. Kapag ang mababa ay nag-ingat ng liwanag, may mundong naliligtas. Wakas.